Nako, eto mga kababayan, VP Sara Duterte mukhang delikado at may kalalagyan. Lumabas na naman ang pagiging bratinela. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, no, marami sa ating nakakapansin at sinasabi nga ng mga kababayan natin na itong si Sara Duterte, no, ay isa pong bratinela, mga kababayan. No, ganitong klase ba yung gusto ninyong maging presidente ng Pilipinas? At mukhang ngayon ay delikado po ang lagay netong si Sara Duterte, mga kababayan, kung hindi po siya magpa-file ng kanyang sagot sa impeachment complaint po sa kanya, mga kababayan. Okay, so alamin naman natin ngayon kung paano po siya naging bratinela, mga kababayan. No, kasi yung mga ganitong klaseng attitude, no, ito yung mga yun sinasabi nila na may pagka-bratinela talaga. Okay, so ito alamin natin mga kababayan dito po sa balita na to, no, at umpisa na natin. Alright? Let's go. Bukas ang deadline ng Okay, so ngayon po yan mga kababayan, no, Lunes. Ito po yung deadline mga kababayan. Kamara kay Vice President Sara Duterte para tumugon sa mga aligasyon sa impeachment cases laban sa kanya na pareho idineklarang sufficient in substance. Pero ayon mismo sa bise, hintay na lang kung magsusumiti sila o hindi. Diba? Pagka-bratinela diba? No? Ang ano lang naman dyan mga kababayan, isagutin ninyo, no, yung impeachment complaint laban sa inyo. No, sagutin niya yung impeachment complaint laban sa kanya. No, binigyan siya ng 10 araw mga kababayan. Okay? Tapos ganyan yung isasagot niya. 'Di ba? Ganyan yung attitude ng mga bratinela, 'di ba? No? Antayin niyo na lang kung sasagot ako o hindi. Tuwan-tuwa ngayon dyan yung mga DDS, mga kababayan. Pero nung yung Pangulo natin, no, yung sinampahan ng impeachment at kung ano-ano yung kanilang mga sinasabi, kung ano-ano yung kanilang mga akusasyon, ang gusto nilang mangyari, sagutin agad ng Pangulo. No? Kung yung Pangulo natin, inaakusahan nila ng kung ano-ano at gusto nilang sagutin agad ng Pangulo natin yung mga akusasyon nila, bakit hindi nila yan sabihin dito kay Sara Duterte? Bakit hindi nila sabihin kay Sara Duterte yan? Oh, may akusasyon sa'yo, sagutin mo kaagad yan. See? Nakita ninyo mga kababayan, no, yung utak na itong mga DDS na to, baligtad. Baligtad. No? Baligtad ang utak ng mga DDS na yun. Nakatutok si Bob Gonzales. Sa gitna ng mga impeachment complaint laban sa kanya, Actually, hindi lang po sa gitna ng mga impeachment complaint, mga kababayan. Sa gitna po ng kaguluhan dito sa ating bansa, sumasabay pa itong puwersa ng mga DDS na to. Imbis na tumulong sila, mga kababayan, ang inaatupag nila ay kung paano po mapapatalsik yung ating Pangulo. No? Ang iniisip nila kung paanong maiuupo itong si Sara Duterte. At dito makikita natin, no, sino po ba itong dalawang magkasama dito? No, ito pong dalawang magkasama na to, no, yung dating Vice President na naging President. Si babae, tawag nila si Aling Maliit, no, si Gloria Macapagal Arroyo. No, at itong si Sara Duterte. Ano po ang anong pagkakapareho na itong dalawang tao na to, mga babayan? Si Gloria Macapagal Arroyo, yung Vice President, no, na sinasabi nilang umagaw ng pagkapangulo kay dating Pangulong Joseph Estrada, na ngayon ay malapit na malapit po kay Sara Duterte. At si Sara Duterte ngayon, no, ay gustong-gustong makuha yung pwesto ng pagkapangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit sinasabi natin dito. Lagi natin sinasabi mga kababayan.
No, bakit nila gustong maagaw ang pagkapangulo kay Pangulong Bongbong Marcos? Para maupo sila na mahaba sa pwesto. Para matagal silang makaupo sa pwesto. Bakit? Mga kababayan. So, pagka siya po ay naging presidente, ngayon termino niya, itong si Sara Duterte bilang vice presidente, no, at napatalsik nila si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, at siya po ay naupo bilang Pangulo. So, meron siyang ilang taon. Pareho po nung ginawa na sistema na itong si Gloria Macapagal Arroyo. At kung siya po ay tatakbo, mga kababayan, bilang Pangulo sa 2028, madali na po niya no, na mahawakan, mga kababayan, ang COMELEC siguro. At posibleng manalo rin siya sa 2028. Nakita ninyo yung pattern. Nakita ninyo yung sistema. Kung nangyari po yan, mga kababayan, na napatalsik nila yung Pangulong Bongbong Marcos, may 6 na taon, si dating Pangulong Duterte, tapos kung nakaupo itong si Sara, may 4 na taon siya, sabihin natin, or 3 taon siya kunyari. No, kung napatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos. So that's 7. So kung ngayon nila mapapatalsik, 6 years plus plus 2, 8 years silang makakaupo, mga kababayan. No, sorry, mali ata ang computation kanina. So 8 years plus another 6 years po pag nanalo siya sa 2028. No, 14 years nating pinagtiyagaan itong mga Duterte. Kaya sa 2028, mga kababayan, no, imagine ninyo ganun katagal sila umupo sa pwesto. O, tuloy natin. Hindi ba naman mga sakim talaga sa posisyon tong mga to? Umalo si Vice President Sara Duterte sa isang exhibit sa Davao City kahapon bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. This exhibit and the book, First in Line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Hindi pa tapos ang kwento niya. Kasama sa event si dating Pangulo at ngayon Pampangas Malay mo, ma-impeach ka. 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Oh, babae si Aling Maliit, no? Oh, yung sinasabi nilang nasa likod po ng lahat ng ito. Na naging vice-presidente mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Arroyo, 4 na beses din siyang dumaan sa impeachment proceedings, kaya meron na siyang insight sa naturang proseso. Hindi raw ito dapat maging personal o political theater sa demokratikong bansa. At mahalaga na ang nangunguna sa proceedings ay mahinahon, patas at tapat sa batas. Sino ba yung mga hindi tapat sa batas? Has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Mojini. Bukas ang deadline ng kampo ng bise para tumugon sa mga alegasyon sa impeachment cases laban sa kanya. Happy namang Monday, no? O, ito na to kung mag-buy o dili. Antay na lang. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Ayon kay House Justice Committee member Terry Ridon, hihintayin nila ang sagot ng bise hanggang matapos ang office hours bukas. Kung sumagot ito, pasasagutin ng komite ang mga endorser at complainant, saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng bise. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency grounds, and we can proceed to yung hearing properly. Yan na, mga kababayan, no? So kung hindi po sasagot itong si Sara, diyan po sa impeachment complaint laban sa kanya, mas mapapaiksi po yung panahon. No? At siya po, mga kababayan, ay posible na pong tumakbo yung impeachment po laban sa kanya. Dire-diretso na po yan. 'Di ba?
At posibleng ma-impeach na po si Sara. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng bise at asawa niyang si Atty. Mans Carpio. Eto na, mga babayan. Magkakaalaman na dito. No, malalaman na natin kung may tinatago talagang pera, ito pong sila Sara Duterte na galing di umano, no, sa mga Pogo, no, sa mga DL, 'di ba? Magkakaalaman na kung totoo yung sinasabi, no, netong si Trillanes, mga babayan. 'Yun, hinaharang po nila, sabi nila bakit daw pabubuksan, no, yung mga bank accounts ni Sara Duterte, no, kailangan po 'yan, mga babayan. No, para malaman talaga. No, kung meron talagang kinurap etong si Sara. Dahil sa aniya ay 50 million pesos na gap o kaibahan ng sweldo ng bise sa gobyerno at kanyang idineklarang net worth. 'Di ba? May 50 million mga babayan na gap, no? Doon po sa dineclare niya sa SALN at saka yung sahod po niya bilang vice presidente. Doon pa lang may question na eh. Doon pa lang questionable na, mga babayan. No? Saan nanggaling yung 50 million na gap na yon? Saan nanggaling yung 50 million discrepancy na yon? Na dineclare niya sa SALN niya tsaka sa sahod niya bilang vice presidente. Wala pa po dyan, mga babayan, no? Yung daan-daang milyon di umano na kanilang mga tinanggap sa kanilang mga bank accounts. Sa joint accounts nila. Yun ang kanyang tatay, mga babayan. Diba? Mga ganid, in short mga babayan, sabi nga nila mga ganid sa pera. Tapos yung Pangulong Bongbong Marcos, yung ituturo ninyo na korap. Yung Pangulong Bongbong Marcos, yung sasabihin ninyo, no, na tumanggap ng mali-malitang pera, nung panahon pa ni Duterte, may mali-malitang pera na pala. Oh, panahon ng tatay ninyo, no, may mali-malitang pera na at umamin mismo si Digong, no, na siya rin mismo ay korap. Diba? The proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Sinusubukan pa namin kunin ang panic. Wala, hindi nila kayang ma-explain kasi yan. Hindi nila kayang ma-explain yan. Lalo na pag nabuksan na yung mga bank records ng mga to. Pag nabuksan na yung bank accounts nila, negative na yan, mga babayan. Mahirapan na yung mga yan. Kasi mabubunyag na lahat ng transaksyon nila eh. Yung sinasabi nga natin, no? Mas maganda pa buksan ninyo, no, yung mga bank accounts ninyo. Para sagutin kung totoo o hindi yung mga akusasyon, yung mga sinasabi ni Trillanes. Tandaan nyo mga babayan, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos may sabi na buksan yung mga bank accounts na yan. Hindi rin galing kay Pangulong Bongbong Marcos yung information na yan tungkol sa mga bank accounts na yan. No, may mga taong nagsalita. 'Di ba? Si Trillanes, sinasabi yan noon pa. Oh. 'Di ba mga babayan? Si Madriaga, nabanggit din yan. 'Di ba? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos sisisihin ninyo? ng bise at ni Carpio kaugnay rito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Dagdag ni Riton, pinag-aaralan din kung i-reject ang entry of appearance ni na Atty. Michael Poa at Atty. Reynold Monsayak bilang mga abogado ng bise dahil sa posible aniyang conflict of interest. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Nako, lutang na naman. In-explain na nga kasi yan mga babayan. 'Di ba? Imagine niyo naman, no? Sila rin mismo ay sangkot. Lumutang din yung pangalan nila, no? Kunyari yan si Poa, 'di ba? Isa rin niya sa iimbestigahan eh. No, tapos siya yung kukunin mong abogado, 'di ba? Magkakaroon ng conflict of interest yan, mga babayan. No, hindi po pwede yung ganun. Iniimbestigahan siya tapos kukunin mong mag-aabogado sa'yo.
Niloloko na lang tayo ng mga to, mga kababayan. Pinapaikot na lang tayo. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Para sa GMA Inter... Di ba? Mga babae. No? Ito pa, maidagdag na rin natin. Posibleng hilingin ng ilang miyembro ng House Justice Committee na ipalsampina ang income tax return at business record ni Vice President Sara Duterte sakaling simulan na ang impeachment proceedings. Layo nitong bigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na ipaliwanag ang sinasabing 50 million pesos na wealth gap sa pagitan ng kanyang net worth at nakuhang sweldo mula sa pagseserbisyo sa pamahalaan. Mahigit 7 million pesos lang ang net worth ni VP Sara noong 2007 pero tumaas sa 88 million pesos noong 2024. Grabe, Pero diba? tinatayang halos 40 million pesos lang ang nakuhang sahod ng Vice Presidente sa pagseserbisyo sa pamahalaan mula 2007 hanggang 2024. Naunang tinawag ni VP Sara na fishing expedition ang impeachment proceedings at patunay ang pagpapasapina sa ilang dokumento na kulang ang mga ebidensya. Tumanggi naman si VP Sara na sagutin kung maghahain ng sagot sa dalawang impeachment complaint ngayong araw. Happy namang Monday, no? Wato na to kung mag-file ko dili. Antay na. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Kinwestiyon din ni VP Sara ang sinasabing conflict of interest sa mga miyembro ng kanyang defense team na sina Attorney Michael Poa at Reynold Munsayak. Posibleng hilingin ng Alright, sa mga kababayan, no? So dito, delikado na si Sara Duterte at antayin natin ano mangyayari ngayong araw na to, mga kababayan, no? Kayo, ano sa palagay po ninyo, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.